Hi mga ka-perfect! This is me, Siti Naila, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga ka-perfect, our topic is all about life being an OFW. Let's go! So ayun na nga mga ka-perfect, ay kasama ko ngayon ang aking dalawang best friend na napakaganda dito sa Saudi, pambata ng lugar namin dito. Magkatawa ako. Nauto na naman. At syempre, ang ganap nga ngayon, mga ka-perfect, is marami kaming iba't ibang katanungan dito na tungkol sa pagiging OFW. So, hindi lang to about sa amin na pwede din sa ibang mga kababayan natin sa ibang bansa. Yeah. At yung mga ka-perfect, di ba sabi ko nga, kasama ko aking mga best friend, aking dalawang best friend dito. So, papakilala ko muna sa inyo. Siya si Blue. Louis. Blue, hindi green. So, siya si Lisa. So, nag-prepare kami ng tanong dito sa Mahiwagang Box. So, meron kaming 5 questions. May 5 kaming tanong dito. So, magsisimula kami. At pala mga ka-perfect, bubunot kami para mas exciting. Ganun. So, number lang to Sino unang bubunot? Si ate Dapat daw Lisa. dapat shake. May ano ba? Mabubunot ba diyang 1 milyon? May nakadikit dyan na. Magbabasa ako bang magbabasa? Number 1 is reason for going abroad. Ano yung reason kung bakit pumunta ka dito sa ibang bansa? Ikaw muna. Bago kami. Siyempre bala ko talaga is yumaman. Joke. Siyempre bala ko talaga is makatulong sa family. Makatulong sa family of course kasi mas malaki yung kita dito, mas malaki yung opportunity na ano ba? Na makaipon. Yeah. Pero hindi pala to. Pero pagdating mo Scam dito, pala. hindi yun ang nangyayari. Sige, ikaw. Ako naman, reason for going abroad, yun nga rin, makatulong sa pamilya ng matapos na yung aming pinapagawang bahay. Yes. Tapos para makatulong sa pamilya bago sana mag-settle down. Nisan, ano yung opinion mo kung bakit ano yung masasabi mo? Ano yung gusto mong sabihin? Para sa akin, makatulong sa family, sa mga kapatid ko na nag-aaral pa noon. Pero ngayon, alhamdulillah, nag-asawa na silang lahat. So, Wow, ngayon, congrats. focus na ako sa sarili ko naman. So, Ako din, ganun talaga. Bala ko talaga is Mag-asawa ka na din? hindi, bala ko talaga is, pero hindi ko pa naisip na ako magpapara sa mga kapatid ko. Parang inisip ko pa lang nun is para makatulong sa magulang. Pero eventually, ang nangyari, naging naging mother na ako. Parang naging na ako, lahat sa akin na, ganun. Ganun. So, pangalawang katanungan natin, mga ka-perfect is, okay, bubunot pa syempre. ano tayo ulit? Okay, ikaw ba? Sige, ikaw muna. Galingan mo kasi nakasalala dyan buhay natin. Number 2, parang pinagsunod-sunod. Okay, number 2. Wow, may Okay. pa ganun. Ano yung pakiramdam na nakatulong ka sa pamilya mo? Ganun. Ako sasagot Bilang ko. isang Si ate, sige ikaw muna ate. Bilang isang OFW, ano yung pakiramdam na nakakatulong tayo sa pamilya natin sa Pilipinas? Ano ba yung langaw na yan? Kasi, hindi kasi daw kayo naligo. Hindi daw sapat yung 1 ligo eh. O sige, Nisan, ano yung pakiramdam na nakakatulong ka sa masaya ka ba? Para sa akin, sobrang masaya na nakakatulong ka sa family mo, sa mga kapatid mo, kung ano yung mga kailangan nila na maliit na bagay. Tapos naman- nabibigay. tapos yun, nabibigay natin sa pamamaraan na dito tayo sa abroad. Yun. Yun. Marami kong gustong sabihin, pero yun na yung podcast. Masyadong mahaba. In short, masaya siya mga ka-perfect na nakakatulong niya sa family niya. So ikaw, Bi, ano Ikaw yung muna. masasabi? O ako muna. Siyempre, yung pakiramdam ko, hindi lang masaya, malungkot din. Kasi, dito pagkatapos ng sahod mo, siyempre, minsan may nangyayari na
mas nauuna mo yung problema sa Pilipinas kasi yung sarili mo. So, hindi na maiwasan yung ganun mga ka-perfect pag dito ka sa abroad ha. Na may time na mas uunahin mo sila kaysa sa sarili mo. So, may time na malulungkot ka. Pero, pag nakikita mong nakakatulong ka sa family mo, masarap sa pakiramdam. Masaya. Na nagagamot na yung lungkot mo dito, Oo. yung pagod. Ayun. Ako naman, Ikaw. masaya din kasi yun naman kasi yung goal mo kaya ka pumunta ng ibang bansa eh. Yes, Makatulong sa family mo, lalo na pag nakikita mong worth it lahat ng ginagawa mo kasi tawag dito, pinapahalagahan din ng family mo na nandun sa Pinas yung mga pinaghirapan mo na pera. Dapat pala ganyan. ma-microphone tayo. Tapos, lalo na kung dadating na sa point na parang yung perang binibigay mo sa kanila is, parang uunlad ba? Hindi lang yung basta, magiging komportable sila sa buhay. Kumbaga, lalago ba kung magkakanegosyo, ganyan. Sana, Yes. soon. Yayaman talaga to. Road to Masarap payaman sa talaga to. pakiramdam. Yes. Natatanggal yung pagod mo. Yeah, totoo. Nakakabawas ng pag... So yun yung mga kasagutan sa tanong na number 2. Masaya, nakakalungkot. Kasi pag Kasi- may hihingi sa'yo na kamag-anak o kakilala kung hindi mo na ibigay yun, hindi naman sa nagdaramot tayo dito. Magtatampo Pero, sila. ano yun, Totoo yan. masakit yun sa pakiramdam na hindi tayo nakakabigay sa... Tsaka alam mo, mas Sa atin. nakaka-stress pagka dumadating yung sahod. Kasi kailangan mo hatiin, i-compute na. Malayo pa yung sahod, pero... Natotal na. I-compute tapos isang araw lang, hindi pa aabot ng isang araw, wala na yung pera. So ayun na nga mga Pangatlo. ka-perfect, ay pangatlo na tayong katanungan. So bubunot na ako. Siyempre ako yung bubunot. Bunot Number dito. 3. Okay, number 3. For the win. Hindi, Number four. Number four. Question number 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Ano ang maipapayo mo sa mga balak magtrabaho dito sa ibang bansa, dito sa abroad? Okay? At sa mga kababayan natin na nandito na sa ibang bansa, dito na sa abroad, anong maipapayo? Ako. Sa yung mga Wala, papunta sagot, pa lang ikaw at saka sagot. yung mga nandito na. Sige, si ate Sasa muna. Okay. Ano yung opinion mo? Opinion. Hindi opinion. Sa masasabi ko lang sa... Okay, dun muna sa sa papunta pa lang. Papunta mga Yung mga OFW. balak mag Oo. ibang Ah, bansa. Ang masasabi ko lang sa mga babalak pa lang mga ibang bansa ay pag-iisipan nyo ng 100 times kasi hindi birong maghiwalay sa pamilya. Tapos yung trabaho dito, kung kaya mo na ba, kung lalo kung may anak ka na iiwan. May Sobrang may sakit asawa ka yun. na maiwan, may kabit kang maiwan, gano'n. Tapos ano yung may papayo mo naman sa sa mga nandito na? Ikaw na si Flora na yung... Sige, ikaw sa mga nandito na, Biko. Sagutin mo na ba Yung sa mga nandito na wag kayong susuko. O alam ko mahirap, alam ko hindi madali kasi tinotorture tayo dito mentally, physically, emotionally. Pero wag ka susuko kasi worth it lahat ng sacrifices mo for sure. Hindi mo pa lang siya makita ngayon pero soon makikita mo worth it lahat. Yan. Ikaw, Pag both. napagod ka, pahinga mo. Pahinga lang. So may papayo ko lang sa mga Balak mo. balak pa mga ibang bansa. Ayusin yung desisyon nyo sa buhay. Kasi dito, hindi biro ang buhay dito. Oh my God. Lang problema dito ang hindi lang problema ang pera. Pag nandito kayo, problema nyo talaga yung pamilya nyo, mamimiss yung pamilya nyo, gano'n. Malulungkot kayo, may time na maiyak kayo. Pag nagkasakit kayo dito, kailangan yung alagaan yung sarili nyo. Hindi kayo pwedeng pahila-hilata, pahiga-higa. Kailangan yung bumangon kasi yung trabaho dito walang excuse. Pag nagkasakit ka dito, Kailangan walang mong mag-aalaga walang mag-aalaga alagaan mo sa'yo. yung sarili Kasi mo. lahat ng tao dito, lahat ng OFW dito is may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang ginagawa. So, yun. Kasi automatic, maapektuhan yung relationship nyo. Hindi lang sa partner nyo, kundi pati sa family nyo. Kasi, Mag-iiba. Magbabago unting bagay, hindi kayo magkakaintindihan. Ang hirap naman makipag-usap ng true call lang or through chat. Kaya mahirap yung communication. Kaya tiis-tiis talaga. For the go! Next. Last one. So, ayun mga ka-perfect, ang aming huling katanungan. The last but not the least. Buksan ng kahon. Briefcase number 5. So, number 5, number 5.
So, last na yung katanungan. Humanda kayo kasi ang last na katanungan na to ay, ano yung maipapayo at masasabi mo sa pamilya na naiwan sa Pinas ng mga kapwa nating OFW? O dahil dyan, ikaw naman ang una. Ako mauna ha, masabi ko sa inyo sa mga pamilya sa ibang bansa, Pilipinas. Okay. Dito sa abroad, hindi po kami namumulot ng pera dito. Alam mo yung may time na magsasabi kayo na pautang, pahiram, ganon. Kung alam nyo lang, gusto namin i-send sa inyo yung sa time din na yon, sa oras na yun. Pero hindi namin magagawa kasi nga dito, kung magtatrabaho ka ng isang buwan, katapos pa makuha yung sahod mo. So kung nag-chat ka ng 15, alanganin, ano bibigay ko sa'yo? Wala. Kasi natutal na yun. Kaya kung umutang kayo, advice ko sa inyo, kung umutang kayo, dapat kada katapusan. Para sure. Sabi ako before katapusan baka advance. Pwede na i-budget eh. So parang ganun yun. I-advance nyo daw. Hindi yung utang kayo ngayon gusto nyo ngayon din makuha. Tapos yung iba ay magagalit pa yung mga ibang kaibigan o kamag-anak o sino pa dyan. Uy, huwag kayo magalit ha. Kasi Yan ang namumulot ng pera dito. Oo. Totoo lang. sobrang hirap din kung alam nyo lang minsan itlog lang inuulam namin. Di buti ako itlog, gilang. Masarap lang ulam pag bagong sahod. Pagka Bagong sahod naka-broasted. malapit lang yung sahod. Pagka ilang araw bago sumahod, puro itlog na. Kung alam nyo lang, nagtanim kami ng ng kamote doon sa likod ng Talbos. talbos kasi pag wala na kayo maulam. Hindi yung pinupunan. Si Ate Sasa, anong Ano masasabi mo sa mga tao sa iba sa Pilipinas, mga naiwan? Kasi may araw. Kanina pa ako nagagaya. Wala, sunkiss. Ay, sakit sa mata. Doon sa Ano masasabi mo, Nisan? Sa mga pamilyang naiwan sa Pinas. Okay. Sa pamilya ko, wala man ako masasabi sa kanila. Hindi sa kanila, hindi sa ibang Sa pamilya. ibang pamilya. Sa pamilya na yan. Sige, ano masasabi mo sa kanila? Sa pamilya sa Pilipinas, ang masasabi ko lang, huwag kayong masyado umasa sa mga abroad dito kasi hindi naman ganun kadali kumita ng kumita ng pera. Sana bigyan din siya ng tawag dito? Yan Yung intindihin ba? Yung Pangunawa. pangunawa. Sa akin naman, ang masasabi ko, huwag niyong baliwalain yung mga family niyo na nag-ibang bansa. Yung tipong hindi nyo kakalimutan yung tawagan, kakalimutan yung kamustahin. Kahit man lang mga Kasi musta. yung mga maliliit na bagay na yun, nakakawala na ng pagod yun sa kanila, sa amin, nakakawala na ng pagod yun. Doon kami humuhugot ng lakas para ipagpatuloy yung araw-araw kasi ang hirap dito. Kahit na pag-update nyo sa araw-araw sa amin, malaking bagay na yun para sa amin eh. Ay, meron pa yun. Huwag ka, meron pa yun. Pagkahulog mo ng pera, ikaw pa ang magko-confirm kung nakuha na ba, magtatanong, ay, nakuha na ba yung pera? Magagalit ka pa, di ba Hindi lang ka nare-reply kasi nakuha na yung pera. So, meron pang iba eh. Tapos wag nyo man lang kalimutang mag-update. Kesyo jowa ka ba or asawa or magulang O kabit. or anak ka. Huwag mo kalimutang i-update yung yung kamag-anak nila na sa ibang bansa, yung mga kapwa natin OFW kasi doon lang nila nalalaman kung okay kayo, nababawasan yung pag-aalala nila. Kaya sana huwag kayong magagalit pagka humihingi sila ng update sa inyo kung ano na nangyari sa buhay niyo, kung nasa na kayo. Kasi nag-aalala lang yun. At saka ano ba yung sasabihin ko? Saka sobrang sarap sa pakiramdam na yung hinulog ng mga pera na may sinabi ka na ito, bili mo ng ganito, tapos Masusunod. isi-send sa'yo kung anong Oo, itsura. ano itsura. Yun lang, isend mo yung nabili mo ng ito na picture. yung ate o nanay o kuya, gusto mo man dyan. So masarap na yun sa amin eh. Sobrang Sarap na sa pakiramdam. masarap sa pakiramdam. Tsaka wag nyo sayangin yung mga pinapadala Yung mga sa efforts. inyo.
Tapos yun nga mga ka-perfect, ayun lang yung masasabi namin sa mga sa pamilya sa Pilipinas pala. Sana po ma-appreciate niyo yung effort dito ng mga kapwa nating OFW. Kung may pamilya man kayo dito sa ibang bansa, i-appreciate niyo sila, kamustahin niyo. Hindi yung parang tinanggal nyo na sa bilang ng Hindi pamilya. yung mga basta lang kayo kapag kailangan nyo ng Mahirap yung nag-text. Uy, kamusta ka na? Maya-maya. Meron ka ba dyan extra? Yun yung wala na kami bigas kahit ulam. Yan ang sinasabi ko, wala na kami Alam mo lang, ulam. di na nga kami. Pang ulam na ng isang beses, ihulog pa. So, mabigat sa amin yun. Mabigat At saka yung mga sa maliliit lang po na problema, huwag niyo nang sabihin dito sa mga sa kamag-anak niyo sa ibang bansa. Kunwari, Mag-aalala. kunwari may ganito lang na problema, konti lang. Gawin niyo na lang paraan. Hindi yung sobrang liit na ng problema. Itatawag niyo pa sa ibang bansa. Grabe naman yan. Yung pambili niyo ng load, binili niyo lang sana nung Pati load din, no? mahal-mahal. Pati pang bili ng sardinas, so wala na akong pambili ng sardinas. Ano magagawa namin dito? Mag-ganon-ganon kami kasi wala kayo pambili ng Kunin lang. Kasi nga po, hindi po anytime. Sabi nga, kundi Indomie itlog. Hindi po anytime is may pera kami dito, okay? So yun lang yung masasabi ko sa hindi anytime may pera ang isang OFW, hindi all time po. Ganun. Kaya dapat kung mga utang ka, matalino ka din. Utakan mo. Sabi ko sa inyo, takay. Maraming salamat sa family na nakakaintindi sa mga anak niya o sa kamag-anak niya sa abroad. Yung mga Sana po Yung lagi mga kayong supportive. ganyan. huwag niyong sayangin yung Huwag niyong sacrifices. Okay, yun lang po. So, ayun nga po mga ka-perfect. Thank you so much sa mga nanood sa vlog na to. Sana po marami kayong natutunan. Dapat lang na marami kayong matutunan May dito. naman dito sa nasabi namin, comment lang. Pwede po kayo mag-comment. Ayan. Comment down below. Galing ni Ate Sasa. Galing. Galing nga. So yun, thank you so much sa mga nanood hanggang dulo. Na-appreciate ko kayo. Tsaka mag-comment din po kayo mga ka-perfect. And also, don't forget to follow me on my other social media accounts. Silagay ko po yung link sa baba. Ulitin. Ilalagay ko po yung link sa baba. Sa baba. Baba. Ayun nga mga ka-perfect. Thank you so much. And also, don't forget to Like, And share. and subscribe to my YouTube channel. Bye!